Naninirahan ka ba sa probinsya? Malapit sa ilalim ng mga puno ng niyog o niyogan? Sapagkat baka nararanasan mo o nakakita ka na nga nito, subalit hindi mo lamang alam na sa di naasahang pagkakataon pala at makakita ka ng nahulog na bunga ng niyog buhat sa puno nito nang walang ano-ano, ay maaaring ito na pala ang magamit mo upang mabago ang takbo ng inyong buhay. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung madalas ka ngang nakakakita ng puno ng niyog, o maaaring ito ay inyong nararanasan, o kung nais mo lamang ng bago at kakaibang kaalaman, ang videong ito ay para sa inyo. Subalit kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga ba ang espesyal sa puno ng niyog? Bakit nga ba ito tinaguriang puno ng buhay? At gaano nga ba katindi ang mga dala-dala nitong positibong enerhiya na maaaring makatulong sa inyo sa pang-araw-araw na buhay? Ang coconut o Cocos nucifera o niyog sa Katagalugan ay isang klase ng matayog na puno. Mayroon itong mga bilog na bunga at mayayabong na mga dahon. Ang niyog ay simbolo nga ng pag-ibig, katapatan at muling pagsilang ayon sa paniniwala nating mga Pilipino. Ito rin ay bahagi ng pananampalataya at isang tunay na simbolo ng swerte at kasaganaan. Maraming gamit at pakinabang ang puno ng niyog, buhat nga sa mga ugat, katawan, dahon at mga bunga nito. Subalit ang pag-uusapan natin ngayon ay kung papaano nga ba natin ito magagamit na pambasag upang alis ng mga masamang hangarin, banta o sumpa na ibinabato sa atin. Sa panahon ngayon ay karaniwan na ang mga taong naiinggit. Mapadahil man yan sa pera, pag-ibig o estado sa buhay. At lahat sila ay mayroong say at opinyon sa iyo. Madalas pa nga ay kahit hindi mo pa nga alam, ay nakangiti sila sa iyo, subalit pangit pala at masama ang kanilang nasa isipan o ang kanilang mga hinihiling para sa iyo. At hindi mo nga maiiwasan na maraming mainggit at magalit sa iyo na wala ka namang ginagawa. At kadalasan pa nga, ang inggit ay maaaring magdulot ng iyong ikasasama o ikapapahamak. Subalit huwag kang magalala, sapagkat ang puno pa lang ito ng niyog ay maaari mong magamit upang linisin o kontrahin ang anumang masamang wish, hiling o sumpa na maaaring naibato na sa inyo. Sa oras nga na makakita ka ng bunga ng niyog na nahulog mismo buhat sa puno nito nang hindi sinasadya, ay pulutin agad o kunin ito. Biyakin at kunin ang tubig o sabaw nito. Pakuluan, palamigin, hanggang sa maaari mo na nga itong inumin. Sapagkat ang sabaw na ito ay sadyang pinaniniwala ang napakabisang pangtanggal ng anumang sumpa, hiling at masamang balak laban sa inyo. Nakusang mawawala ang anumang naikas na salamangka laban sa inyo, katulad ng kusang pagkakahulog ng mga bunga ng niyog sa lupa. Wala kayong orasyon o dasal na kailangang usalin, kundi ang taimtim lamang na panalangin upang kung meron mang nailapat na masamang hiling laban sa inyo, ay ito ay lubusan na ngang mawala. Maaari mo itong gawin anumang oras, araw o panahon. Isang ritual na maaaring makatulong sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay at laban sa mga taong naiinggit sa inyo. O hindi ba't napakarami talagang pakinabang ng puno ng niyog at masasabi mo ngang
Ito ang puno ng buhay. Ikaw, naranasan mo na bang makakita ng buko ng niyog na kusang nahulog o nalaglag buhat sa mga puno nito? Subalit parating tatandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang. Ang swerte o mga pampaswerte sa buhay ay baliwala kung hindi tayo kikilos at gagawa, at laging huwag kalimutan na tumawag sa may kapal. Marami bang puno ng niyog sa inyong lugar? At kadalasan ay ang mga bunga lamang nito o dahon at katawan o lumber ang ating pinakikinabangan. Subalit batid mo ba na pati pala ang bagay na ito o ang batang bunga ng niyog ay mapapakinabangan din pala? Isang mahusay na panlunas na kahit saan mo din lamang makikita. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung papaanong ang mga bubot na bunga ng niyog ay maaari din pala nating gamiting panlunas sa napakaraming kondisyon sa kalusugan, at hindi na nga natin kinakailangan pang gumastos ng mahal. Ang buko o niyog o Cocos nucifera bilang scientific name ay isang pangkaraniwang punong halaman lamang dito sa atin sa Pilipinas. Ang niyog na pinagmumula ng pagkain, fuel, building materials, gamit sa mga cosmetics at mga gamit sa bahay ay karaniwan ding gamit na panlunas sa ilang mga problema sa katawan. Ang puno ngang ito ng niyog mula sa ugat, katawan, bunga at dahon ay lahat kapaki-pakinabang. Subalit alam mo ba na ang bagay na ito o ang batang buko ng niyog na kadalasan ay nalalaglag lamang o nahuhulog ay mapapakinabangan din pala? Tinatawag nga itong bubot, putot o batang buko ng niyog. Wala pa itong laman kundi kokonting sabaw pa lamang. Subalit batin mo ba na ang bagay na ito pala ay isang mabisang panlunas at maaaring maging solusyon sa inyong mga iniindang problema? Mainam nga itong panlunas sa mayroong arthritis, sakit ng katawan, asthma, gonorrhea, tuberculosis at ulcer. Gayun din naman sa mayroong bato sa bato o bato sa apdo o gallbladder stone. Tulad ng buko, ito ay mayaman din sa calcium, carbohydrates, iron, at ang mga sabaw nga nito bilang isang magandang source ng electrolytes. Kumuha ka lamang ng pinakabatang bunga ng buko na halos kasinlaki lamang ng kamao, o kung sakaling makakita ka ng mga nahuhulog nito, hugasan at hiwain sa tamang sukat. Bago ito pakuluan sa 3 baso ng tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Salain at inumin kapag malamig na, 2 hanggang 3 beses sa 1 linggo o kung kinakailangan. Isang pangkaraniwang bagay lamang na madalas na nating nakikita, subalit hindi lamang natin alam o batid na may pakinabang din pala. Minsan nga ay kinakain din ito ng mga bata. May lasang mapakla, subalit mayroon ding sustansya. Ikaw, madalas ka na rin bang makakita ng putot o batang buko ng niyog? At saan-saan mo nga ba ito ginagamit? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Batid kong alam ng nakararami na ang puno ng niyog ay nag-uumapaw sa kagamitan. Simula nga sa masarap nitong buko, gata at ginagawang bubong sa mga bahay. Subalit nabigyan mo na ba ng pansin ang mga baon nito? Dahil madalas pa nga ay itinatapon lamang ito. Hello, what's up? Your best here.
Alam mo ba na marami palang halaga ang bagay na ito? Ang baon ng niyog. Hindi lamang mainam na kagamitan sa bahay, ay isa rin palang kilalang gamot na maaaring mapakinabangan. Kaya naman bago mo ito itapon ang mga baon ng niyog, ay tapusin mo muna ang videong ito. Dahil magugulat ka na marami pa pala itong kagamitan na hindi mo pa alam. Coconut shell o baon ng niyog kung tawagin. Isang bahagi ng bunga ng niyog na madalas pagkatapos kunin ang laman at sabaw ng buko ay itinatapon na nga lamang. Subalit hindi alam ng karamihan na marami pa palang mga bagay ang pwedeng gawin buhat sa mga baong ito. Kaya naman halika at atin itong isa-isahin. Ang baon ng niyog ay maaaring gamitin bilang taniman ng mga halaman o plant pot. Ang matigas nitong shell ay isang magandang lagayan na hindi basta-basta madaling masira. Maaari mo nga itong isabit o ihang ayon sa inyong kagustuhan. Isang mainam ring bird feeder ang baon ng niyog. Ang pinaghalong bird seeds at lard mixture ay tiyak na dadagsain ng mga nagliliparang ibon o ang mga ibong inyong inaalagaan. Batid mo rin ba na magandang gawing plato o mangkok ang mga baon ng niyog? Ito ay pinakikinis at pinakikintab upang maging magandang lagayan ng sabaw o magsilbing pinggan. Gayon din ay maaari itong gawing sandok matapos dugtungan ng patpat o kawayan na maaari nyo ngang makita na gamit ng ilang mga katutubo at mga pamilyang naninirahan sa mga liblib na lugar. Bukod pa rito, kadalasang ginagawang palamuti at aksesorya ang baon ng niyog. Ito ay nilalagay sa mga bag o mga detalyeng disenyo. Ang baon ring ito ay mahusay na panggatong. Maaari mo itong ulingin upang magamit naman sa mga lutuang kalan. Ngunit maliban pa sa mga ito, ay alam mo bang isang mainam na panlunas din ang baon ng niyog laban sa ilang kondisyon. Ang dinurog na uling nito ay maaaring ihalo sa maligamgam na isang baso ng tubig at inumin kung kayo nga ay nakararanas ng madalas na pagdurumi. Kung kayo naman ay sumasakit ang tiyan at sikmura o kaya naman ay mayroong sugat sa balat, maaari kang magkaskas ng baon ng niyog. Darangin ito sa apoy at itapal sa sugat upang mapabilis ang paghilom at paggaling nito. Samantalang sa kabilang banda, ang baon ng niyog naman na mayroong isang mata lamang ay mainam lalo na nga sa mga antingero. Ginagamit nila ito sa paggawa ng medalyon, trespiko o pendant na kadalasang binabasagan o kinakargahan ng mga orasyon. Ayan, hindi ba't napaka-useful pala ng baon ng niyog? Hindi lamang pala isang mainam na gamit sa bahay ay mahusay at nakagagamot. Ikaw, mayroon pa bang ilang gamit ng baon ng niyog sa inyong lugar na hindi natin nabanggit? I-share mo naman yan sa comment section sa ibaba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sa pagtatamang ang lagi may alam.